92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Kabas. Andito na ang bagong baby ng bayan. Pero promise, hindi kita bibitawan. Andito na rin ang bagong magiging besie ng mga above na binitawan. Siyempre walang iba yan. Ang baby mo pagdating sa radyo, ang nag-iisang DJ main for the main event. Kaya naman, samahan niyo ko ngayong biyernes na gabing ito. Hanggang 12 midnight po tayo. Pero time check muna, 11:32 na ng gabi. Kamusta naman ang biyernes nyo? I am sure maraming masaya ngayong gabing ito. Dahil nga, ngayong araw na ito, dahil tapos na ang kanilang buong linggong paghihirap sa trabaho. At yung iba, nakauwi na ng tahanan nila at ngayon nasa biyahe na naman para lumabas at mag-distress kasama ang kanilang friends. Kaya naman ako'y nagpapaalala sa hinay-hinay lang sa pag-inom at hinay-hinay lang din sa paggastos. Nako, gastos ngayon, iyak tomorrow. Dahil naubos na naman ang inyong sinahod dahil kakasahod day lang kahapon, di ba? Oo, kaya tipid-tipid ha. At gusto ko munang batiin ng magandang gabi ang ating mga vibes at baby kong taga Metro at Mega Manila na talaga naman tayo ay favorite na favorite. At gusto ko rin batiin ng magandang gabi ang mga ka-vibes natin na nakikinig sa 102.3 Baguio, 97.5 Jensen at good morning sa mga OFW natin na nakatutok through our FM Radio Philippines app. Ganun din yung mga taga Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong gabi sa inyong tanan. Kaya naman pwede ka mag-download ng aming app. At para lagi kang nakatutok, mapaumaga man o mapagabi o kahit saang lugar ka pa pumunta. Kaya pumunta ka lang sa Google Play Store, hanapin FMR Philippines. At syempre, eto nga, may isa pa kaming magandang sorpresa para sa inyo. Gusto mo ba ng 500 pesos? Simple lang ang gagawin mo. Tumutok ka lang sa programang Love Me Kari G. 12 noon hanggang 3 p.m. yan araw-araw. Huhulaan mo lang ang title na Tampok ng Kwento. At syempre, i-comment mo lang ang iyong kumpletong pangalan, location at GCash number at ang iyong sagot. Kung ano ang hula mo dun sa title ng kwento ng programang Love Me Kari G. At make sure mo lang na yung pangalan na ibibigay mo, yun din ang nakaregister sa GCash number mo. At kapag ikaw ang tama, nako, automatic, may 500 pesos ka mula sa amin. Kaya naman, pakatutukan nyo na yan. Programang Love Me Kari G, 12 noon hanggang 3 p.m. yan araw-araw. Ayan, alam ko ito pinakahintay nyo bago natin tapusin itong linggong ito. Itong ating programa. Sino kaya ang nag-confess? At ano kaya ang kanyang kinonfess? Pero bago ang lahat, tayo ay naka-live sa ating YouTube channel, 92.3 FM Radio Manila. Good evening, Altesa Herrera Sino Cruz, Gloria King Gerard Mesiano, Adrian Sabroso, William Mortel, Shop Agaid, Gloria Constantino, Boss Noy, Paulo Bordado na taga Malolos, Bulacan, Mary Dulay, Daniel Yap, Bernard TV, si Comet Ben. Ayan, at sa lahat ng nakikinig at nanonood sa atin ngayong oras na ito. Kaya naman, dumako na tayo sa ating main confessions. May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions.
Oras na para ilahad ang lihim na dapat mabunyag. Kaya naman, para sa ating main confession for tonight, basahin na natin ang ating letter sender na naglakas loob mag-share at mag-confess kay DJ Main. Dear DJ Main, magandang gabi po DJ Main, pati na din sa mga nakikinig sa iyong programa. Itago mo na lang ako sa pangalang Ana, 24 years old at nakatira sa Las Piñas. Solong anak at bata pa lang ako ay matured nang mag-isip. Madalas akong nananalo sa mga barangay pageant kasi matalino daw akong sumagot. Maganda daw ako. Yan ang kadalasang sabi ng mga tao sa akin. Sumulat pala ako dahil gusto kong mailabas itong nararamdaman ko. Narito ang aking kwento, DJ Main. Inaamin ko na hindi maganda ang sitwasyon ng aking pamilya. Ang tatay ko ay lasinggero at sugarol. Ang aking ina naman ay number 1 chismosa sa aming lugar. Sawang-sawa na ako sa ganitong buhay namin, DJ Main. Gusto ko na ng pagbabago. Isang gabi ay nagtalo kami ng aking ina dahil sa pera. Napuno ng sigawan ang loob ng aming munting tahanan. Dahil sa aming pagtatalo ay pinalayas ako at sinabihang walang utang na loob. Umalis ako ng bahay na bitbit lang ang lumang backpack, ilang damit at galit sa puso. At galit sa puso. Naglakas loob akong hindi na bumalik sa amin, DJ Main. Sumubok akong maging independent para mabuhay. Sa pag-aakalang doon ay may pag-asa pero hindi pala lahat ng oportunidad ay maganda. Isang araw may nakilala kong isang tao at nag-alok sa akin ng trabaho. Very promising ang kikitain sa trabahong ito, kaya nagpakita naman ako ng interes. Magiging personal assistant daw ako ng isang businessman na medyo may katandaan na. Pumayag naman ako dahil may alam din naman ako sa pagiging office staff. Nung ako ay nag-OJT pa, susundin ko lang daw ang lahat ng gustong ipagawa ng boss ko. Noong una ay trabaho naman talaga ang pinapagawa sa akin, DJ Main. Taga-book ako ng mga meetings niya sa mga client niya at kahit saan magpunta ang boss ko ay laging nandoon ako. Sa meetings, sa golf course, pati na din sa mga sikat na kasino tuwing nagsusugal siya kasama ang mga kasosyo niya sa negosyo. Medyo touchy si boss. Tuwing nalalasing nga siya ay hinahalikan ako. Hindi ako pumapalag dahil kailangan ko din ng pera pang suporta sa sarili ko. Pinag-enroll pa nga niya ako sa driving school kasi bibilhan daw niya ako ng sasakyan. Madalas din magregalo si boss ng mga alahas. Kung iisipin, swerte na ako sa trabaho ko kahit medyo manyak si boss. Too late nang malaman ko, nakabit pala ang pakilala niya sa akin sa mga kasama niyang businessman. Please don't judge me, DJ Main, pero titiisin ko muna itong trabaho na ito hanggang sa makaipon ako ng sapat na pera, pambili ng sarili kong bahay. Hindi din naman kasi biro ang perang nakukuha ko kahit parang napakadumi ng tingin sa akin ng ibang tao. Anong masasabi mo, DJ Main? Handa akong makinig at tumanggap ng comment galing sa'yo. Maraming salamat at ingat palagi. From Ana of Las Piñas. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Ana, titiisin mo ba ang magstay sa ganitong trabaho? Para lang
sa ikabubuhay mo? Handa mo bang sikmurahin ang trabaho na ibinigay sa'yo ng boss mo nang wala kang kaalam-alam? Kaya naman pwede kayong magbigay ng inyong opinion at komento para kay Ana. Pwede kayong mag-comment dito sa ating YouTube live stream 92.3 FM Radio Manila. Sa nakikita ko, Ana, naging wais at praktikal ka lang sa pinili mo at walang masama dyan. May kanya-kanya tayong diskarte sa buhay, kaya hindi kita i-judge sa desisyon na ginawa mo. At walang sino man ang may karapatang humusga kung hindi naman sila ang nakakaranas ng gutom at pagod sa buhay. Napakahirap kapag mismong pamilya mo ang nagiging dahilan kung bakit kailangan mong umalis at humanap ng sarili mong landas. At napakahirap noon para dito kay Ana. At kung ganun din naman ang kasama mo sa bahay, na sana sila ang kakampi mo, na sana sila yung pahinga at peace of mind mo, eh talaga naman kahit sinong tao sasabog na lang bigla. At mas pipiliin pang umalis, pipiliin kung saan sila tatahimik at gaganda ang buhay. Yun nga lang, minsan talaga sinusubok tayo ng panahon, ng sitwasyon. At dyan sa pagsubok na yan, Ana, dyan ka magiging better person. Alam kong hindi mo ginusto ang ganitong sitwasyon. Pinilit ka ng buhay at pinilit kang maging matapang kahit wala kang kasiguraduhan. At hindi mo yun kasalanan. Pero gusto ko lang i-remind sa'yo na ang pagtitiis ay hindi panghabang buhay, Ana. Tama ka sa goal mo na makapag-ipon, makaalis dyan sa sitwasyon na pinasok mo at mag-start ng maayos at malinis na pamumuhay. Sa ngayon, ang importante ay aware ka naman sa nangyayari sa'yo at alam mo kung ano yung pwede mong gawin to exit. Kasi minsan may mga taong na nandyan sa sitwasyon na yan, same with you, na nabubulag na ng pera, pinagpapalit na ang dignidad nila. At least ikaw kahit papaano alam mong mali. Alam mong mali at aware ka. Pero ganun talaga ang buhay eh. Minsan kailangan natin kumapit sa patalim. Pero hindi ibig sabihin na ikaw ay masamang tao. Ang comment ko sa letter mo, Ana, bigyan mo ang sarili mo ng deadline. Then isulat mo yung mga financial goal mo para nare-record mo at natatrack mo kung na-fulfill mo na ba ito. Ikaw na nga ang nagsabi, hindi ito panghabang buhay at may plano ka. So yung plano na yon, dapat tinitake note mo yon, tinitingnan mo, na-achieve ko na ba ito? And set a goal kung magkanong pera ang need mo maipon para tumigil ka dyan. Meron ako mga nakakausap na dati sila ay nagtatrabaho sa bar na hindi naman nila ginusto yon. At yun naman din ang choice nila. Kasi lahat tayo may choice tayo. Pwede kang humindi, pwede kang umoo. At nasa sayo na yan. Chinoice nilang pumili pumasok sa bar kasi yun lang yung kaya nila. At ang sinet nilang goal is makapag-ipon. At pag na-hit ko itong gusto kong ipon na ito, exit na ako. Ang dami kong nakilala na dyan nagsimula, umexit. Nakapag-ipon. Yung inipon nila, ginamit nila sa tama. Ngayon, businesswoman na. Yung iba naman, businessman na. So, nasa sayo talaga kung paano mo huhubugin ang iyong tadhana o ang iyong future. Then, huwag kang mag-stick na dyan ka lang. Habang nandyan ka,
Sabayan mo. Hanapan mo ng possible na pwede mo pasukan. Like ask your friends. Gamitin mo yung skills mo sa pagiging admin. Marunong kang makipag-communicate. O itong trabaho mo, tawag na dyan PR. Diba iba't ibang klase na kliyente ang kinakausap mo to set meetings sa iyong boss. So gamitin mo yan. I-take advantage mo yan. I-market mo yung sarili mo as professional, hindi lang bilang isang assistant. Gamitin mo din yung mga taong nakakasalamuha mo while nandyan ka kasi connection din yan para sa'yo in the future. Sabi ni William Mortel, may pagkamahilig pala si Bossing. Actually, wala naman siya sinulat dito sa kanyang letter na siya ay ginagamit o kung ano man. Pero yun nga, siya ay nahahalikan kapag nalalasing. So, Ana, wag mo nang hintayin na dumating dun sa point na yon na humingi ng mas malalim na kapalit itong boss mo. Ginamit mo yung utak mo ngayon, mas gamitin mo ang utak mo. Be smart and wise. At huwag mong hayaang ma-define ka ng sitwasyon mo ngayon. Kasi ang pagiging kabet o kept woman ay hindi mo pinili bilang karera. Kasi in the first place, ang pinasok mo dyan, trabaho. Wala ka namang kaalam-alam na yun pala ang pagpapakilala sa'yo sa kanya mga ka-businessman. Siyempre, hindi mo maalis yan. Businessman yan, may pride yan, may ego yan. Eh talagang ipagyayabang niya yan sa kanyang mga kumpare. At hindi mo kasalanan yun. Napunta ka lang doon dahil dito ang naging paraan para mabuhay. Pero hindi yan ang sukatan ng pagkatao mo. Ang tunay mong pagkatao ay nasa paninindigan mong makaalis dyan. Hindi ka masama, naligaw ka lang sa gitna ng dilim, pero makakalabas ka pa din dyan lalo pag ginusto mo talaga. And habang nandyan ka, Ana, total bigay ng bigay ang boss mo ng kung ano-ano, mag-invest ka sa sarili mo habang maaga. Yung pera na kinikita mo ngayon, wag lang puro luho o damit o ano pa man yung material na bagay. Gamitin mo yung mga bagay na madadala sa'yo in the future. Like, bakit hindi ka mag-online course? Nang sa ganun madagdagan pa yung knowledge mo, yung skills mo. At kung ano talaga yung gusto mo habang nandyan ka, habang kumikita ka, habang sinusuportahan ka nitong boss mo. Kumuha ka ng certification. Bumili ka ng gamit, laptop na magagamit mo yan in the future kapag umalis ka na dyan. At pag-aaral ng freelancing. Mas okay mag-ipon ng skills kaysa sa mga material na bagay. Napakagulo ng mundo, napakaingay kahit sa ang sulok. Kaya piliin mo yung manahimik kaysa ipaliwanag ang sarili mo sa lahat. Hindi mo kailangan explain kung ano o sino ka ngayon at anong trabaho mo. Hayaan mo sila kung ano yung pagkakaintindi nila, hayaan mo yun. Yun na lang yung pagkakaintindi nila. Kasi hindi makikinig sa'yo ang mga taong ayaw makinig at gusto lang pakinggan yung gusto nilang marinig. So magiging nonsense ang explanation mo sa mga bawat taong makakasalumuha mo na may judgment sa'yo. Hindi lahat ng tao maiintindihan ang laban mo, Ana. Minsan mas mabuting manahimik at ipakita na lang yung naipanalo mo na. Ang respeto ng mundo ay kusang dumarating kapag natapos mo ang laban mo ng taas noo. And lastly,
Habang nasa ganitong klaseng relasyon ka dito sa boss mo, may posibilidad na ma-touch ka emotionally kahit ayaw mo. Pero paalala, Ana, hindi mo kailangan mahalin itong taong ginagamit ka. Mas kailangan mong mahalin ang sarili mong naghihirap at lumalaban ng patas. Kaya Ana, hindi ka masamang tao, sinubo ka lang ng sitwasyon. You are not what happened to you. You are what you choose to become. Ako'y saludo sa'yo, Ana. Hindi lahat ng babae is kasing tapang mo, kasing wais at praktikal mo. Kaya sana, iyong pinapangarap ay matupad mo. At yung pinapangarap mo pag-exit, sana magawa mo. Dahil hindi mo deserve kung nasaan ka ngayon. Yung ganyang sitwasyon na ginagamit ka ng boss mo. Kaya maraming salamat, Ana, sa pag-share mo o pag-confess mo sa akin. At sa lahat ng mga gustong mag-confess, ay pwedeng-pwede kayong magpadala sa ating Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. Kung hindi naman kaya sa ating Viber, 0954-406-1967. Maraming salamat, Uy Dental Clinic, Horticulture by Cardana, Vanity Lounge Aesthetics, Imprint Customs, Isabel Microblading, Spink Philippines, Zebra Helmets Philippines. At pwedeng-pwede nyo akong i-follow sa aking mga social media accounts, Facebook page, YouTube, Instagram at TikTok, Main Eugenio. At yung isa kong Facebook page, DJ May 92.3. At shoutout sa mga taga-Pasig. Magkita-kita tayo sa linggo. Magsasagala si DJ Main dyan. Uy! At syempre, pahabol, huwag niyong kakalimutan. I-follow, i-like at mag-subscribe sa aming social media accounts. Pagdating sa ating Facebook page, YouTube, Instagram at TikTok, pare-parehas na 92.3 FM Radio Manila. At alam kong nabitin kayo. Talagang bibitinin ko kayo. Dahil sa Lunes na tayo magkakarinigan. Para talaga namang miss na miss mo ko. Kaya naman samahan niyo ako Lunes hanggang Biyernes. 10 p.m. to 12 midnight. Dito lang yan sa favorite ninyo. 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, guys. Happy weekend sa lahat. Kayo ay mag-iingat palagi. At piliin lagi maging masaya kasi maiksi lang ang buhay natin. Kasama ang baby mo sa radyo ang nag-iisang DJ Main for the main event na nagsasabi na worth it na ang pagpupuyat nyo dahil meron ang magsasabi sa'yo ng good night, baby. I love you. I'll say